Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po ang inyong lingkod ay si Freddy in YouTube at Filipino sa America Vlog in YouTube. Okay? I wish that you are going to subscribe to my channel. Just press the red button below and you will be in, and it's all free, guys. Now, if you think that you learn from this, you could share this video to others, to your friends and your family circle, as well as to your barangay or within your community where you are in right now, okay? Ito po ang aking, at sana bigyan po nyo ko ng big likes, okay? Yan po. Ngayon, ang aking content for today is again addressed to Maharlika. Maraming excuses na sinasabi si Maharlika regarding pinasasabi niya sa mga followers o sa kanyang mga subscribers sa aking vlog na hindi niya paulakan kasi small time vloggers daw ako eh. Bakit? I invite her to a English debate with me, no holds bar. Whatever comes to your mind, impromptu speaking. Yan, impromptu speaking in English, because Maharlika is here in the United States, in Los Angeles, California. And she said she goes with the president, she goes with the first lady during the campaign. And now she is against the president. There must be something wrong. Right? Okay. Ang aking content for the day is for the prayer rally of Apollo Kibuloy. The first question is, why Apollo Kibuloy no appearance in the public rally that was held for the past 6 days there in Plaza Lawton or Liwasang Bonifacio there in Manila for 6 days. It's so sad that ang nangyari ho dyan sa prayer rally na yan ay hindi prayer rally. There is no prayer that was being discussed or being prayed during those time, the first 6 days. And what happened is all political, like praising the Vice President Sara Duterte for being pro-China and for being a traitor to the Philippines, as well as the past President Digong Duterte, the same thing. And also for all those people who are disgusted because they were removed from the cabinet for various reasons, like, for example, corruption. And then they try to, the corruption they did to the president is the one they try to make it looks like it is the opposite of that. Hindi po maganda yan. Yan po ay lahat ng yan, kung kayo manonood, ay plataforma ng propaganda ng China. Hindi naman lingid sa inyo na talagang umiikting ang nangyayari sa West Philippine Sea. Nandiyan mo talagang binangga na tayo ng tuluyan at binuusan ng tubig ang ating mga barko at ang mga malilit na barko na magpapadala ng suporta dyan sa Ayungin Shoal ng mga sundalo natin. Ni isang beses hindi ko narinig na ipinagtanggol ni Maharlika itong walang yangto na ipagtanggol ang ating kasundaluhan at yung mga taong nag-try to save those the ship that we have, BRS Sierra Madre, dun sa Ayungin Shoal, because that Ayungin Shoal is part of the territory of the Philippines under the international law. Ngayon, ito sa kanyang vlog ay sasagutin ko. Lalo daw tumatapang, lalong lumalakas ang boses ng bayan sa prayer rally. Kukonsider mo bang prayer rally yan? It's a fake prayer rally. Ang prayer rally, you have to address it to God. You pray to God. You pray to Jesus. Not to pray to Apollo Pastor Kibuloy, who is being charged
here in America as well as there in the Philippines of the same offense. In fact, here in America, all assets of Pastor Apollo Quiboloy, including his church, I think, are all frozen by the by the Trade Department here in America. And he is wanted list by the FBI, and now unsealed the arrest warrant for him. Arrest warrant. Tinanggal na ho yung kasi yan naka-secured yan Ngayon tinanggal na. At yan ay nasa wanted hit list ng Interpol. At yan ay gagawin ng Amerika, palagay ko. Kasi dyan sa Pilipinas, mayroong hinuli ang mga immigration police dyan sa Pilipinas na wanted ng Interpol. Ganyan ang mangyayari kay Apollo Pastor Quiboloy na nagmamalaki, nagmamatigas na hindi siya a-appeal sa Senate hearing and as well as congressional hearing. Yung sa congressional hearing regarding SMNI license to operate. Kasi binayolate nila for spreading fake news sa kanilang programa. At ang nagmay-ari niyan ay si Pastor Apollo Quiboloy. Marami yung ebidensya na siya ang nagmay-ari niya. Ngayon, dinideny niya na siya ang nagmay-ari niya. For whatever reason. Mawawalan siguro talaga ng lisensya o franchise ang SMNI. Ngayon, tingnan natin kung paano magsalita ang itong bastos na ito. Bastos na si Maharlika na nandiyan nakatira at sa Los Angeles, California, na hindi natamasa o hindi niya natanggap ang hindi pagkaka-appoint sa kanya as being looks like Consulate General sa Los Angeles, California. Okay? Pinagmamalaki niya, wala siyang qualification in order for her to be a Consulate General. Alam po niya, lahat ng mga nalalagay sa mga pwesto, sa mga consul office natin sa buong mundo ng Pilipinas ay pasado ho yan sa foreign service. If you are not qualified, you cannot be assigned to that position. Malaki ho ang responsibility niyan because you represent the country. At itong ginagawa ni Maharlika, pakinggan nyo to. Pakinggan nyo, ang kanyang pananalita ay hindi pang foreign service staff or to be a consulate general on that particular area, that is Los Angeles, California. Okay? At niyo namang nag-idol sa kanya ng mga Ilonggo, I do hope that you better change your mind. Most especially there in Iloilo. Sa Bacolod, walang problema. Yung sa Iloilo lang. Kasi those people there in Bacolod are much more better intellectually than people there in Iloilo. Am I right? I stayed there for Bacolod for almost 10 years and stay in Iloilo for about 1.5 years. And I see the big difference between the two sides, between the two provinces or the two regions. You could find famous people there in Bacolod City. And I am proud that I was there in Bacolod and raised my family there in Bacolod and giving me the chance to move many times as well as here in America. Now, ito na, parinig ko na sa inyo ang kabastusan at kawalanghayaan na ginagawa ni Maharlika. Bagamat ito ay karapatan niya, pero wala naman sa ethics, no? Mga ethics committee. Tingnan nyo. Bakit wala naman talaga ethics to? So we cannot include her in the ethics, no? Discussion. Wala siyang ethics eh. Okay, let's go. Lalong tumatapang, lalong lumalakas ang boses ng bayan dyan sa Liwasang Bonifacio at sa iba't ibang sulok ng Nadinig niyo? Ngayon, tatanungin ko kayo. Di ba mahirap ang buhay dyan sa Pilipinas? Am I right? Itong mga miyembro, lahat sila ay miyembro
ng Kingdom of Jesus Christ. Titingnan niyo marami pero mga libo lang yan, mga 1,500 lang siguro. At the most. Tanong ko sa inyo, bakit sila nagrarally? Dahil yung kanilang pastor ay inaakusahan ng maraming krimen na gawa dito sa Amerika at dyan sa Pilipinas. At iyan ay may mga complainant at may mga ebidensya at may mga court order na. May mga court order na. Dyan din sa Pilipinas. Ngayon, yung mga miyembro na nag-rally dyan, ano na ang kanilang kinabukasan? Nakita ko karamihan sa kanila ay mga batang babae. More or less about, maybe I could see, more or less about 15 years old to about like 20 years old lang. Wala ko nakitang medyo may edad na. Now, tanong ko sa inyo, kung kayo ay anak nyo yan, kapamilya nyo, na nagtatapos o nag-uubos na kanilang oras sa ganitong nonsense rally o prayer rally, anong mangyayari sa pamilya nyo? More especially, inaasahan nyo na sila ay magiging source nyo para kayo ay umangat o masurvive kayo sa taas ng bilihin dyan sa Pilipinas. Pero ang economy ay maganda. Sa palagay nyo ba, makakatulong ang pag-a-attend nila sa rally sa araw-araw for 6 days? Isipin mo, kung yan ay nagtatrabaho, walang sweldo. Kung yan ay nag-aaral, bokya yan sa eskwelahan. Pero I don't think that they are already studying. Makinig kayo mga magulang. Most especially dari Iloilo. Ito ba ang ina-idol nyo na pinapanigan ni Maharlika? Isipin nyo ang inyong kabuhayan. Isipin nyo ang inyong pamilya kung ito ba ay aangat o babaksak sa ginagawa ng isang miyembro ng pamilya nyo na pinababayaan nyo. Kalapastanganan ito sa batas ng Pilipinas, sa batas ng Diyos na gamitin ang rally for nonsense. Isipin mo, magrarally ka, may sayawan, magrarally ka, na nagmumura, may rally ka na, anong ginagawa? All nonsense and yung kanilang binabalita ay puro walang basehan. At ito naman mga abogado na nangunguna dyan para lang kumita, ay nilulunok ang kahihiyan na ginagawa niya. Nakakaya ka, abogado ka pa naman. Hindi mo iniisip ang kinabukasan ng mga kabataan na nagme-membro dyan. Halatang halata. Tingnan ko nga sa inyo kung paano, nakita ko kung paano sila magsalita. Nakakaya. Walang parang tong si Maharlika, Pakinggan natin, ulitin natin to. Dali lang. Dali lang po. Robo nila sa New York, remember that? Na nag-iyak-iyak siya, nagdrama-drama siya. Diba? So ngayon, mga kababayan, pakinggan nyo ang kanyang pananalita. Pinabalikan natin na kung kaya ni Lisa, ahas, sabi niya ng puting, na umarte, mag-iyak-iyak. Kaya yung mga nakikita niyong drama-drama niya, emotional, kaputahan lahat yan. Dinig nyo? Bago yan, pagluloko sa inyo. Kung kaya ni Lisa Marcos na magsabi o magdrama para lamang sa ticket, sa concert ticket. Sabi ko nga, how much more? How much more? Lahat ng kanyang sinasabi ay personal. Walang kinalaman sa main issue. Okay? So, o ikaw manonood ka ng concert, tapos na ang trabaho. I don't think that there is a conflict of interest when it comes to performing your job and duties and function
as a president or member of the staff or member of the family of the president. Am I right? Ang pagbibiyahe ng Pangulo sa buong mundo, sa iba-ibang parte ng daigdig, most especially to our friendly countries that is supporting the Philippines right now, is vital right now because of the conflict that we have with China. Hindi natin gusto na magkaroon ng problema sa China, pero ang China ay very aggressive when it comes to trying to destroy the unity inside the Philippines. It is a propaganda of China. At kasama na to si Maharlika. And I don't think the State Department here in America should investigate what's going on with this Maharlika. Although it's not involving America too much, but involves the Philippines. Destroying and trying to ask you there in the Philippines to revolt, to uprise. It is against the Constitution na sinasabi nila na dapat igalang ang Constitution. Pero ano ginagawa nito? At lalo na yung mga abogado. Ang mga abogadong na gumagawa ng ganyan should be compelled by the Supreme Court for a revocation of the bar result of the licensure that they got from the Supreme Court. Hindi nila ginagalang ang posisyon o naging resulta ng desisyon ng Supreme Court. Chief Justice, hindi tama yan. Per delikadesa. Okay? Delikadesa, importante yan. Isang marangal na abogado na sumumpa under oath na siya ay magtatanggol sa bansa bilang isang abogado dyan sa Pilipinas. Hindi madaling maging abogado dyan sa Pilipinas. Meron na tayong nakita na dinisbar ng Supreme Court na abogado. At meron ako nakita dyan na UP professor na naging press secretary or ng ating dating Pangulo ay nandyan. At ginagawa niya na it looks like nagpapa-under siya sa mga ibang tao na kinapush sa pag-aaral. Hindi mo dapat gawin yan bilang isang abogado, bilang isang UP professor. Nakababawas yan ng iyong paninindigan at iyong pagkatao bilang isang marangal na tao at isang abogado. Ako ba'y tama? Kaya kayo, inihikayat ko kayo, hanggang hindi tinatanggap ni Maharlika na makipagdebate sa akin, o sino man sa inyo, sa Kingdom of Jesus Christ, ng isang debate, let us see to find the truth. If you are if your religion will save you. Hindi kayo pwedeng dumaan kay Pastor Kibuloy kasi siya daw ay appointed son of God. Sa dami ng kanyang krimen, hindi makakaligtas yan. Pag ikaw ay nilitis at may ebidensya, may testigo, may complainant, that is enough for the court to convict you. That will be the verdict of the court to give you your sentence to be in jail, more especially here in America. Huwag kang mag-alala, Pastor Kibuloy. Masarap ang pagkain. May aircon ka pa, meron ka pang heater. Kaya alam, maglilinis ka ng banyo. Maglilinis ka ng floor. At kailangan, pag nakita na, pagpupunta ka dito sa mga jail, kailangan pag tupingi ka sa semento, sa mga flooring, pwede ka magsalamin. Hindi katulad dyan sa Pilipinas. Naku, kakawa. Dito, naka-uniforme pa. Ang uniforme, talagang makita mo, parang sundalo. At dito, pag lumabas, ay mostly, yung iba nag-aaral. Nag-aaral sa loob ng jail. Nakakapag-aaral. Bawa, yung sira yung ipin, pwedeng gamutin.
pwede magkaroon ng pustiso. Ewan, kaya hindi ka lang siguro kamahalan. Kung ikaw ay nagkasakit, dadaling ka sa ospital. Yan. Kaya huwag ka mag-alala, Pastor Kibuloy. You will enjoy. Pero hindi ka bibigyan dito ng, sasabihin mo, magkukunwari ka, Pastor, na hindi ka makalakad, hindi ka bibigyan dito ng wheelchair o lalagyan ka ng brace dito sa leg just to get sympathy from the Supreme Court or from the court na ikaw ay mapawalang sala o mabigyan ka ng pabor. Hindi ganun dito. Iba ang hustisya dito sa Amerika. Everyone is equal. Kahit sino, hindi ka makakaligtas. Basta justice ang pinag-usapan dito sa Amerika. At yan ang sarap ng demokrasya dito sa Amerika. Okay? In God we trust. Never hold your peace. I'll see you in my next vlog.